At sandali, ikaw na ang bahala. Ang panalangin natin na ang Diyos na ang bahala sa atin. Dahil yung salita mong bathala, yung bahala na po, galing ko sa word na bathala. Bahala na sa atin ang ating Panginoon. Kagalakan sa aking puso na makasama kayo at sama-sama po natin pagbubulayan ang mensahe ng Diyos. Tayo po ngayon ay nagdiriwang ng Rural Life Sunday. So, anong nga ba po ito? So, ika nga, sabi ng iba, buhay probinsya. Ganun lang po siya sa kasimple. So, sabi ng isang theologian po, and I quote, si Gerhard, sabi niya, it is appropriate to give thanks to God over a plate of food because it took the whole universe to produce it. Napakagandang quote po ito since we are celebrating Rural Life Sunday. Tayo po ay manalangin. Kahabagan mo kami o Diyos at nawa makita po namin ang kahalagahan ng araw ng pagdiriwang na ito. Amen. So po ang mga awit 67 ay mga talatang pagpapasalamat sa lahat ng pagpapalang kaloob na biyaya ng Diyos sa atin. Kaya din yung inawit po ng ating mensahe sa awit din. Pagpapasalamat yon sa lahat ng bagay. Yung mensahe ng awit natin kanina, thanksgiving for all the things na binigay ng Panginoon sa atin at kinukumit natin yung sarili natin. At sinasabi natin na sa kabila ng aming pasasalamat na ito, Panginoon, ikaw pa rin ang bahala sa amin. So, ayan po. Madalas ang ating pinagpapasalamat sa Diyos ay ang mga biyaya sa ating kapatid. Pero bago natin ito makain, di ba, may mga taong naghihirap nito. Ang mga kapatid nating mga magsasaka at mangingisda, mga nag-aalaga ng hayop sa probinsya. Ayan, yung mga medyo may edad sa atin. At galing po ng probinsya na napunta dito sa Manila, relate po tayo dyan. Ito ay mga kababayan natin na nasa kagnayunan, sila ang nagpapagal para sa buong bansa. Namadala ang kanilang pinaghirapang mga tinanim para tayo ay may makain dito sa kalungsuran. Kaya ang sinasabi sa binasa natin sa verse 5 and 6, purihin ka nawa ng lahat ng mga tao, purihin ka nila sa lahat ng tao. Nag-aning mabuti si Yahweh, nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ni Yahweh, Diyos namin. Pinagpapala ng Diyos ang ating mga kapatid na ito upang tayo ay mapagpala din. Diba? Kasi kung wala silang blessing dun sa kabukiran, sa karagatan, o sa man, at wala kanya kainin dito, di ba? Aminin nyo yan. Bira naman po talaga dito pa yung may matataniman tayo. Papala po dito sa area na may mga ilang tanim tayo, may kamyas no, meron tayo, ano yung nakukuha natin? Palaya, suha, o ala natin kung suha na nila sa tao. Pero may suha tayo dyan, tinikman natin, di ba? Ako'y na po tayo dito. Sa loob ako. Nagkumanon po yung atin na po yung bunga nun. Nasa palisiya naman po yun eh. Pagka daw po yung puno natin ay humapay sa kapitbahay. Sa kapitbahay na po yung harapan. O, di ba? Mabait naman po yata yung ating kapitbahay. Okay. So, ayun po. Sila ay pinagpapala upang tayo rin ay magpalaki. Maging si Jesus ay isang bata na namuhay sa isang simpleng at maliit na nayon. Diba? Simple lang ang buhay na karpentero si Joseph. At alam naman natin na ang pamilya ni Jesus ay nasa maliit na town. Hindi naman siya nasa Roma. Diba? Nasa Luzon. So, yan ang testimony ng Panginoon. Kaya yung mga disipulo niya, diba? Mangisda. Diba? Ang sasaka. O, meron din mag-doktor. Pero, yun yung mga una niyang tinawag. Kasi, maisip natin, dahil nasa ganung simpleng buhay siya, yun yung madaling matawag. Ngayon sa ating pagdiriwang po ng Rural Sunday, hindi tayo pwedeng magsinungaling sa ating sarili, lalo na yung mga kabataan natin na narito, na hindi naman nakaka-relate ng buhay probinsya. Aminin niyo. Kasi kung magbakasyon lang tayo sa probinsya, I think special treatment nila sa inyo kasi galing kayo ng Manila. Naranasan ko yan. Magbakasyon lang sa bayan ng tatay ko. Ang purpose ng nanay ko, para makita ko yung community, matutong mag-ano ng mga tabako, tapos si papa ko pumunta sa dagat, kasi Ilocano ang papa ko eh, pumunta doon sa dagat,
Kaso may special treatment naman kami. Kasi yung mama ko tsaka papa ko nagagalit. Hayaan nyo sila. Ay, haman! Ano tigas ito Ano ka ba rin? Alam na, nakakapag-Ilocano ako. Yan, ibig sabihin, hayaan nyo sila. Sabi ganun. Parang ayaw naman kasi sasabihin ng mga lola o mga tita namin, naku sa dagat, baka may kumukuha, magpipiesta, parang ganun. Baka biglang mawala kasi dayuhan sila. Parang, kumbaga, gusto na lang nilang sabihin, hindi kami kilala doon. Baka pati yung mga, nasa lamang dagat at nasa lamang lupa, ay plano na kaming kunin. So, pero yung mga ibang, kaya sinasabi ko, kahit na pumunta tayo doon, may special treatment tayo. So, hindi natin alam kung paano mag-alaga ng hayop. O sige, sa mga kabataan ngayon, sino ang marunong mag-alaga pera ng mga aso at pusa? Halimbawa, ang manok, para mga itlog. So, meron ba ang kabataan na nag-alaga ng manok dito? Sisiw. Yung binili sa bunutan. After mami, napatay na. O, diba? Ako rin naranasan ko yun sa school, diba? May nagtitinda pa naman sa school, o kaya pag-fiesta, o diba po? Tumatawad na ako. Kaso, hindi naman natin napalaki. Parang pagkatapos ng party. Tapos magagalit tayo, bakit naging ganito yung kulay? Kasi lumabas na po yung normal na kulay niya. So, ayan. So, hindi natin alam kung paano mag-alaga ng hayop, magtanim, o mangisda sa dagat. Wala tayong alam dyan. Paano ang pakiramdam na mabilad sa arawan, maputikan, diba? At mamulekta ng mga kanibaboy sa kapitbahay para lumaki yung mga tinalagang baboy. So, hindi natin po yan naranasan. Maaaring napanood natin o nabasa natin ito. Pero personally, hindi natin ito naranasan. Yun lang mga ibang nanay nga sabi ko na galing, lumaki sa probinsya, na tapos nangarap na pumunta sa Manila, yan mga nakaranas siya. Kaya ngayon ating pagtulayan ang salitang rural. O dyan tayo. Kung mapapansin ninyo, ang salitang rural ay walang letter I. Hindi mo paliriran, di ba? Rural. Wala mo siyang letter I. So sa rural, sa kanayunan, community is more about letter U. And it, us. So, walang I. You lang siya. Diba? Yung us, tayo. Yun yung salitang sa rural. Ito ang maganda sa buhay sa probinsya o sa kanayunan. Aminin natin yan. Sa probinsya, pag maglakad ka ng konti, umaga, magwalis mo is, o ate, mali, sa Batangas, ay siya, pagkape, pa rin eh. O, ganyan. Diba? Yun ang buhay sa probinsya eh. Konting lakad, pwede ka nang magkape, tapos ay, pare, habang nagkakape, tingnan mo ang baboy kong inaalagaan. Ay siya, magkanakilang kita. Saan ba natin ito pwedeng ibenta? At sasabihin niya, natin. Diba? Hindi naman sasabihin saan ko pwedeng ibenta. Usually, ang marinig nasa saan ba natin ito pwedeng ibenta? So, para, I think, part yun ng community life nila. Tapos, sa probinsya din, kahit hindi ka na doon mag-imbita pag birthday mo. Diba? O, ay dahil may andaan, tara na, sugod, mga kababayan. O, diba? Ay siya, birthday ni, ganito. Ay siya pa rin eh. Mag-postpass, sabi sa Cavite. Alam niyo po yung postpass? Ay lugaw lang, hindi po, lugaw po yun. At yung pong, ang way ng pagluto po nila, parang nagdisa-disa, tapos sinama na po yung bigas, na wala pa yung tubig. Inaano muna, hinahalo-halo. Tawag po nila doon, postpass. Hindi po yung sopas po yun. Yan. O kaya tsapurado lang naman ng handa, pero lahat po ng mga tao sa buong lugar ay nandoon. O diba? Pero sabi nga natin, ang mga ganitong buhay, o kaya, eto pa, kasi dun sa papa ko, nung maliit ako, nakaranas ako na mayroong foreigner, tapos dahil along the way ang papuntang Narvacan, tapos may bigla na mabebesta, or may bigla na yung mga foreigner na dadating. Tapos dahil eto yung bahay, hindi ko rin dagat, harapan bundok. So, magtatanong, can we, have a fishing here? Ganyan-ganyan. So, okay, ganun syempre. Alam niyo, mga Ilocano, magaling mag-English. Magaling sila mag-English talaga, promise. Tuwa nga ako pag pinagsasama po nila yung English tsaka Ilocano. Kasi may mga pamangkin po yung papa ko, lumakay sa California. Pero tinuruan mag-Ilocano. Pero pagdating doon, cute po. Napaka-cute po pag pinagsasama yung English tsaka Ilocano na salita talaga. So,
kahit hindi natin sila kilala yung foreigner, lalo na taga-ibang bansa, very hospitable. Ay, sir, come on, get inside here, we will walk the here. Tataling na doon sa dagat, tapos tatanungin na, saan sila tutuloy, tapos i-offer na yung bahay. Hindi nila alam kung kahit na ba foreigner yun. Kung gagancho ba yun or what. Pero sa probinsya, sabi ko nga, mas okay pa ako pag papuntang probinsya. Kahit ako lang mag-isa, kasi feeling ko, hindi ako masasaktan, hindi ako mawawala, ihahatid ako sa paroroonan ko kasi naranasan ko sa Mindoro. First time ko pang sumakay ng barko. So pagdating ko doon, sabi ng pastor, sige, susundin ka namin sa pier. Kumakain pa pala sila dun sa bahay. Ay, kumakain pa lang kami. Pagdating ko ng pier sa may Mindoro, sa Kalaban ba yun? Tama ba ako? Sumakay ka na lang ng jeep. Dyan. Papuntang Robinson. Buti na lang may Robinson na. Pagdating ko ng Robinson, nandito na ako. Ay, naku, malapit ka na lang sumakay ka ng tricycle. So, hindi na ako nasundo. Hanap ako. Sige po, manong ganyan. Kilala yung pamilya ng pastor doon. Tapos, yung ako na lang kasi yung parang last na pasahero na, kumbaga mapuno yung tricycle. Gusto akong ihatid doon, out of way. Sabi ng mga tao, sige lang po, okay lang po. Ay, hindi po, sabi ko, pilit ako ng pilit. Hindi po, dito lang po sa tulay na to. So, ganun sila ka-insist, kahit out of way. Pero dito yan sa akin, sa akin. O, diba? Dito sa Manila, magganong-ganong kayari ka. Yari din yung tricycle ng driver, ba't kami nasakay? Out of way ka. So, yun yung mga kwento na buhay ng probinsya. Ang lahat ng ito ay mararanasan lang natin sa probinsya. Ang esensya ng pagkakaroon ng komunidad, pagiging bukas at pagiging totoo nila. Diba? Yun yung spirit ng community. Dito po sa atin. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa isang pamumuhay na isang simple sa rural setting area. Of course, para maranasan natin ang mga bagay, para maranasan natin ang mga bagay dito. Nangangahulugan, ito paalala sa atin, nangangahulugan na para maranasan natin ito, dapat magkaroon tayo ng konsepto ng oras at panahon para magkaroon ito ng mas magandang kahulugan sa buhay natin. Para maranasan natin ito, tayo ay makapagkwentuhan. Kasi meron tayong kultura na huntahang bayan. Sa probinsya lang yung nangyayari. Bumili lang bumili ng toyo tsaka sopa, nakapagkwentuhan na. At alam niyo po ba, sa probinsya, alam niyo po, hindi sila nade-depress. Nade-depress din lang po sila. Pero simpleng kwentuhan sa tindahan o sa barberia ni Mang ganito at ni Alin ganyan. May counseling nang mangyayari ko. Kasi nagtutulungan sila eh. Kasi may panahon sila eh. Naglalaan sila ng panahon. So kailangan na natin. Kailangan natin paminsan-minsan na tumigil. Fast moving po ang buhay natin dito sa Luzon. Lalo na yung mga kabataan natin, puro instant noodles, instant communication, instant research. O bakit ko sasabing instant research? Ang dami ng kind of research ngayon, dati si Google lang. Pero meron na palang maraming pwedeng puntahan. May grammar check na. Samantalang nung nag-aaral ako, memorizing ko ang rules. If the verb is singular, the subject is ganyan. Ngayon, ito yung paragraph, check grammar. O, diba? Instant. Kaya wala tayong essence of time. O, diba? Wala essence of time. Kaya hindi tayo nagiging aware sa oras natin. Kasi hindi na natin malaman kung ano yung gabi at umaga. Diba ko eh? Kasi, gising tayo sa gabi, tulog tayo sa umaga. So, hindi na natin alam kung ano yung umaga at gabi. Kaya wala tayong sense of time. Sa probinsya, hindi. Lahat ng manok, umaga yun. Lahat ng tao, gising at masigla. Kaya tayo, lulog-lulog. Dahil, nabuyak tayo. At kulang ang tulog natin. Di ba? Kaya tayo ay natutulog lang. Kasi kulang ang tulog natin. So sabi niya, para maranasan natin ang ganito, kailangan natin paminsan-minsan tumigil, maksama, o mag-engage, at makipag-usap. Kasi nakakatawa sa atin, nasa isang bahay tayo, pero nasa baba yung isa. Ay, mali pala ako. Nasa baba yung isa. Nasa taas yung isa. Dahil sa ating social media, nagte-text na kakain na. Diba? Kakalungkot. Hindi na natin alam yung lisensya nun. Anong merong emosyon. So, kailangan usap-usap din pag-time. So, walang I sa rural, pero siguradong merong you.
we witness the sentiment of today's scripture. Ang mga talatang awit 67 ay isang talata ng panalangin para sa pagpapala. Isang testimony na ang Diyos ay Diyos sa buong sanglilikha. Kaya nga pinagkalooban tayo ng Diyos ng lahat ng bagay, prutas, puno. Merong magsasaka, hindi lahat profesional. Diba? Kasi mahal tayo ng Diyos. Para tayo ay patuloy na mabuhay. Kung lahat tayo professional, lahat tayo scientist, lahat na lang tayo puro nag-discover, baka ang Earth ay naging, spaceship na lang natin. Pero hindi. Kumbaga, ang puno, nagbubunga ng prutas para kainin natin, para maging malusog tayo. At kung ano mang nutrisyon na nakukuha natin sa mga halaman, puno, hayop na nilikha ng Diyos, ay siyang magbibigay ng patuloy para tayo ay mabuhay. Pinagkakalooban tayo ng Diyos ng sapat. Binibigyan tayo ng Diyos ng biyaya upang maging mabuti ang ating buhay. Hindi lang para sa ating ang pagpapala ng Panginoon. Bagkos ito ay pagpapala para sa lahat. Last prayer meeting na pag-usapan namin yung ganyan na, bakit si ganito ay ito lang ang trabaho pero kaya nang maganito. So maraming dahilan. Pero ang isang sure, pare-pareho po tayo. Kaya nga nakwento ko nga po yung isang araw ng San Coro sa isang simbahan na nawalan po ng tubig yung buong munting lupa. Yung mga member na may kaya, stress na stress sila. Kasi kahit may pera sila, kung wala naman silang mauutosang, di ba? Kung mababayaran mo ng tubig para maligo, papasok sila sa office na stress sila. Pero yung mga taong nandun sa ambush namin, di ba sabi ko, bless kayo sa mga panahon ito, kayo naman na-bless. Kasi hindi sila nag-worry. Sanay sila walang tubig eh. Kasi sanay nga sila hindi maliligo, papasok sa eskwelahan, magtatrabaho, kasi papawisan din lang sila. Oh, di ba fair ang Diyos doon sa mga ganong pagkakataon? Ang akala natin simpleng talata lang ito, pero ito ay isang radikal na revolutionary mga talata. Bakit po? Kapag sinabi, kung titignan po natin sa English version, hindi ko na lang natin siya panasa. Pag sinabi mong all nation, ibig sabihin, regardless kung anong lahi, anong lipi, kung sino ka, at kung saan ka naglalakbay, o saan ang lakbayin mo sa buhay na ito. So, pero anumang lahi, anumang lipi, lahat yan pinagpapala na. So, yan ang ating matututunan sa talatang ito. Katulad ng salitang rural, kung saan walang ay, ang talatang ito ay very communal at isang awit na masasabi natin na talagang kakaiba dahil community yung kanyang sinasabi. Sa English version po, itong talatang ito, yung salita kong people, 5 times po nabanggit yan doon sa Psalm 67, 1-7. Check nyo sa English version. Yung as po, 4 na beses. Yung nations, 3 beses. Yung earth at saka all, ay 2 beses. So walang I. Sa mga talatang ito, walang I po talaga po. People, nation, us. So hindi yung me. I, me, and myself. Yan, madalas tayo. Ganyan. Ang salitang us o tayo ay katulad ng isang tao na nagyayaya ng kape muna tayo. Diba? At hindi nakikita yung kanyang mga alaga na baboy, malaki na. Ang salitang tayo ay nangangahulugan ng isang simpleng pamilya na nag-iimbita kapag merong bakasyon. Ang salitang tao ay nangangahulugan ng isang community na nag-accommodate ng mga stranger kahit hindi nila kilala ang isa't isa. Ang tayo ay isang mag-reach out sa isa't isa. Maghahanap ng mga lugar kung saan may space para mag-usap, para magkwentuhan, para magkamustahan. Tayo ng mga taga-Area 9, Community Church, hindi natin alam ang itsura ng kalayunan. Pero, naaalala niyo ba ang lesson na tinuro ni Jesus doon po sa Lucas 13, 18-19? Na ang kaharian ng Diyos ay nagmumula sa maliit na mustasa. Kaso, hindi naman natin nakita yung mustasa. Sino po personally nakakita na po ng buti ng mustasa? Mustard. Parang wala, no? Ako nga rin, parang hindi ko pa. Inisip ko, ay, ayan, si Kuya Sam. Nagiging puno po ba talaga siya, Kuya Sam? Malaking puno. Kasi ang alam ko mustasa, akala ko parang pechay. O, diba? Kaya akala ko parang pechay na ano siya. Pero, okay. Umalang ka na siya. Natin yung pinakalan natin pag-ipag. Ayun. Actually, yun yung alam ko eh.
Kaya nasa isip ko talaga, parang pechay lang siya. Pero yung description sa Biblia, lumalaki kagaya ng isang malaking puno. So, puno siya talaga. O, parang kasi naman ako, ay sige, gusto makarating ng Baguio para makakit ako sa puno ng strawberry. Sabi ng kaibigan ko, o sige, pagdating mo doon, papakatin kita sa puno ng strawberry. Eh pala, ang strawberry pala yung mga grapes din na, tsaka mababa pala yun. Kala ko naman yung strawberry, parang, syempre nung high school ako, ay, parang elementary ka mo, akala ko yung strawberry puno. Kaya sabi ko, sama mo ako sa Baguio, ha? Dalhin mo ako sa strawberry farm. So kaya sabi niya, sige, tingnan ko kung kaya pakyatin ang puno ng strawberry. Kaya pala ganun ang sabi. Kasi yung strawberry, mababa pala yun. So parang ganun din po. So ang kaharian ng Diyos ay nagmula sa isang maliit at ito ay dumadami, lumalaki, at may mayamang posibilidad na maging bahagi ng sanlibutan. Paano yung nangyayari? Kasi itong maliit na butil na to, pag lumaki na, naging pagkain ng mga tao. So, nagiging bahagi ng ating creation. Hindi natin alam ang itsura ng butil ng mustasa, pero sigurado po ako, lahat tayo alam natin ang itsura ng butil o buto ng bayabas. Bakit hindi? Sa mga kataan, alam niyo yung bayabas? Guava. Glisera kasi. Kids, do you know? Do you know the bayabas? It's a guava. Kaya ako tinatanong. Kasi English po yung alam nila. Di ba yung para lang yan, kaliwa, kanan. Mami, ano yung kaliwa, ano yung kanan? Left and right lang yung ano. O, diba? So baka hindi alam ang... O alam nyo na ngayon, mga kabataan, mga bata. So, kung paano sila nagiging puno, nagkakabunga, ang kanyang kulay, alam natin yan, ang lasa, maging ang amoy nito. Siyempre, pag nahilog na siya, di ba? Naghahalimuyak yan sa buong kwarto natin or sa kapag kainan, kapag hinog na. So, alam natin yan, naging ang amoy. Amoy nito, naging malaki ang naitutulong nito kapag ka ibinibenta na. So, yung maliit na butil ng bayabas, kapag tinanim, lumago, lumakit, at naibibenta na, so nakatulong na ito economically. So, meron na tayong maibibenta, meron na tayong pabili din ng pagkain natin. So, marami tayong maaari tayong maging butil o buto ng bayabas ng Diyos na tinatanim upang tumulong, ipahayag ang salita ng Diyos, magpuri at magtahanan. Hindi lang ito kundi maging pagpapalak sa bawat isa sa mga taong nasa paligid natin. Kailangan natin gampanan ang ating tungkulin bilang mananampalataya para hindi lang maranasan ang lahat ng pagpapala, bagkos makapagdiwang tayo lahat sa mga pagpapalang ito ng Diyos. Okay. So bilang pagtatapos po, ano po ito? Bakit natin binibigyan ng importansya? Paano tayo dito sa kanayunan makakatulong sa mga kapatid natin na nasa probinsya? Nung nag-job meeting po ako, sobrang nalungkot ako kasi nagulat po ako dahil may mga pastor po tayo na nakadistino sa Bebesina, Pangasinan, may mga palayan. Nagulat po ako yung, imagine mo sila po yung magtatanim. Bibili ng abono, sila din ang mag-aani. Tapos bibilihin po sa kanila, ibibilan nila yung palay, ilalagay nila sa sako. Alam niyo po, ngayon, kung magkano po yung binibili sa kanila? Hindi po. 7 pesos. Ito pong present. Dito lang po yung July. Kaya po kanina nung nagpe-pray po ako, naiiyak po talaga ako. As baba at 7 po, 7 pesos po. Tapos ibibenta nila dito pagdating sa Manila, may middleman na, di ba? Sila na yung 68 pesos. Kaya talagang kanina, habang nagpe-pray ako, talagang naiiyak ako kasi, imagine mo itong mga mga farmers, kaya minsan po hindi natin masisisi. Na meron po talaga tayong mga iglesia lokal, lalo na po sa mga probinsya, na nagpa-participate po sa mga agresibong pangmarakan para magising yung government natin. Na minsan tayo naman na hindi nakakaranas nito. So sabihin nila, ako mga komunista sila, mga aktivista sila. Pero ang totoo po, lumalaban lang sila sa karapatan nila. Tapos hindi pa po sa kanila yung sariling lupa nila. Hindi naman po natupad yung agrarian reform na yan. Hindi sa kanila yung lupa. Pero ano tayo? Hindi natin kayang lumabas. Hindi natin kayang pumunta sa kalsada. Pero may magagawa po tayo commitment para dyan. Kung ang kaya po natin bilang isang iglesia ay manalangin. Seryosohin natin intentionally, araw-araw ng buhay natin
ay ipanalangin natin sila. Kaya minsan natatawa lang tayo pag may nanalangin. Panginoon, salamat po sa aming ulam na isda. Dalangin namin ang mga magsasaka, ay ang mga manging isda. Minsan natatawa tayo sa ganung panalangin. Pero seryoso po yun. Diba? Hindi yun katawa-tawa kasi sila yung naghirap ng ikaw kakain ka lang dito. Pero sasabihin nyo, bakit binabayaran naman namin? Eh, kahit na, diba? Walang kahirap-hirap kasi niles kayo through money para may mabili. Or sila, imagine mo, talagang inulit ko pa talaga dun sa isang pastor. Pastor, 7 pesos po. Kasi baka nagkamali ako ng binig. 7 pesos po. Kasi nakaganon na ako. Nadalhin ko na yung plato ko dun sa hugasan. Biglang sinabi niya na, 7 pesos lang. Tapos na yung pang-ulan, nabasa. Ayan. Kaya tayo po bilang isang MCCT, tayo po, nagpapahayag po tayo ng kaisahan para sa mga ganitong sektor na bilang isang mananampalataya, it's very difficult. Pagpalain, pinagpala tayo ng Panginoon, so pagpalain din natin sila. Kung hanggang panalangin lang yung kaya natin, mag-umi tayo na araw-araw, isasama natin sila sa panalangin. Good, 10 province, yung 14 pesos. Bohol. O ayan. Amen. Ito latest po eh. Itong nag-ulan na yung inani po nila. Region ko po. Region po. Region. Oo, yan. Tama nga po. Sila nga po yun. Di ba po? Ayan. So, tayo mga kabataan, maliit man itong touch nito sa heart natin. Hindi man dito nag-absorb sa mind natin, mga kabataan. Pero ang hiling ko sa inyo, panalangin natin sila. Sa simpleng pag-isip na pagbabayan sila, bigyan sila sa kalakasan. Para hindi lang basta tayo pinagdiriwang ito, inaalala natin tuwing Sunday, ang mga ibang local churches pa nga talagang naghahanda sila para mag-meet ang rural Sunday, nag-costume pa sila, nagdadala ng mga kapanin. Diba? Maganda naman po yun para maramdaman natin. Pero maging intentional po tayo sa naisin natin, matulungan po sila. Wala pong masama kung magkaroon po kayo ng sariling advocacy for that. Dahil bahagi po yan ng aming prophetic ministry sa ating iglesia. Nawa ang mga bagay na ito na napag-aralan po natin ay nakabigay sa atin ng paalala na ang buhay natin, tayo ay pinagpala, sila din, na lahat tayo pinagpapala. So, as part of Area 9 community, siguro kahit sa prayer meeting natin, lagi na natin sila isasama sa ating mga panalangin. Hindi lang yung mga leaders natin, hindi, pati itong mga farmers, fisher folks, ganyan, yung nasa poultry industry, ayan, sasama na natin siya sa ating mga panalangin. So sa umagang ito, nawa tayo ay nabuksan ng isip at kahit po dito, pa-apply natin yung rural life sa ating church na humihinto tayo na magkaroon naman tayo ng panahon sa bawat isa. Magkamustahan, magbentuhan, hindi yung sorry po nagmamadali tayo umuwi. Pero minsan naman po, pakiusap po, kahit minsan po, tumigil muna po tayo. Magkamustahan naman tayo. At magyayari lang po yan tuwing CRO's fellowship natin. Doon natin ipakita yung sinasabi natin. Sa rural life, walang I. Pero may you. Tayo yun. Us. Magsama-sama tayo mag-fellowship, magkantahan, magtawanan, mag-sharean, maglaro. Sana magawa natin ito bilang isang community, bilang isang Area 9 na ina-adapt natin yung buhay probinsya sa pamamagitan ng pagmamalasakitan sa bawat isa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.